So class, our topic for today is one of the most controversial, relevant, but also most sensitive issue in our society. It's about abortion. Ano nga ba ang abortion? Ang abortion ay kusang pagtanggal ng feto sa sinapupunan ng babae. Sa Pilipinas, ang abortion ay illegal. Pero meron ng mga undergoing debates kung dapat nga ba itong illegal sa Pilipinas. So class, if I'm going to ask you, dapat nga ba ang illegal sa Pilipinas ang abortion? Anyone? Yes, Miss Iris. For me, yes po. Abortion should be legal. Maraming rason kung ba't gusto mo pa-abort ng sinipan. Tulad ng dahil bigyan sila sa rape o dahil sa incest. Isa pa, di natin nalang pinagdadaanan ba? So, it should be her choice whether to abort or not. Good point, Miss Iris. Meron bang gustong sumalungat sa sagot niya? Okay, let's hear it from you, Mr. Tio. Ma'am, I beg to differ. As someone who came from a religious family, sa tingin ko ay kasalanan sa Diyos sa mag-abort. Pinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay natin. Kaya wala tayong karapatan para kikisin to. Paano naman yung mga babaeng biktima ng rape? Paano kung bata pa sila? Hindi ba't baby lang din ang maapektuhan kung papalakin sila ng magulang nila wala pa sa tamang edad? I understand kung saan ka nanggagaling. Pero naniniwala ako na every life has a purpose. Malay mo, yung batang yun pala ay blessing. Paano kung hindi magpalaki na maayos yung bata? Tapos hindi panindigan ng tatay? Paano yung future ng babae? Meron pa namang other options eh. Hindi talaga kayang palakihin eh. Pwede namang ipangko na lang. Mas mabuti yun kaysa pumatay ng inosenteng buhay. Pero katawan ng babae yung kagaya niya sabi ko, may karapatan sila mag-decision sa katawan nila. Hindi naman pagiging irresponsible ang pag-a-abort. Ito ay karapatan ng babae para sa katawan nila. Ayun lamang ang pinupunto. Okay, that's enough. Parehas namang valid yung pinupunto nyo eh. Ikaw, Miss Iris, ang pinupunto mo is giving women the right to make decisions about themselves. And that's pro-choice. Ang pinupunto naman ni Tio is every life is sacred. Binibigyan niyang halaga ang bawat buhay. And that's pro-life. Ang ganda ng batuhan niyo ah. Parehas tama. So let's just proceed to our lesson. Okay class, settle down. For today, we will going to have a project. This project is by pair. So, I'm gonna give you some time para maghanap kayo ng partners nyo and after that, sasabihin ko kung ano yung mga gagawin nyo. Okay? Uy, group tayo ah! Magkalitan to! Since Miss Iris and Mr. Tio doesn't have a partner, sila na lang ang magiging mag-partner. So our project for today is about qualitative research. Yung mga napili nyong partner, sila rin yung magiging partner nyo sa research. Class,
Remember, this is your overall performance task. Nakalaan dito ang 25% ng inyong final grade. And also, qualitative research doesn't have any numerical data. So, use my remaining time para pag-usapan nyo na ang dapat yung pag-usapan. May naisip ka na ba kung ano yung kakandak nating study? I think we can conduct a phenomenology study para we can interview about people, their lived experiences. However, di ko alam kanino tayo mag-a-ask eh. So, do you have any suggestions? Since wala na tayo masyadong oras para mag-interview ng mga tao sa labas ng school, pwede naman siguro dito na lang sa loob ng campus. Like yung mga struggle nila sa pagpili ng strand. Pwede tayo mag-conduct ng ganung study, hindi pa tayo mahihirapan. Kasi senior high school student din naman tayo eh. Kailangan na natin ng proper consent para makapagtanong tayo. Sa bagay, so, kailan natin maumpisan yan? Can we do it as soon as possible? Of course, I think pwede na tayo mag-start ngayong week. Pa-accept na lang ako para mapag-usapan natin kung when and where. Also, free ka ba this after class? May gagawin kasi ako later eh. We can take a rain check. Maybe tomorrow. Sige. Send ko na lang sa iyo yung details Accept mo ako Okay class, we can continue this tomorrow. Since ako naman yung last subject nyo, pwede na kayong umuwi lahat. But please, be responsible. Huwag nyo kakalimutan yung project natin and practice Lego. Okay class, ingat. Sa gitna man ng daan, mga saglit na inilikha, kakaibang tama nang sinag sa iyong kutis na kayo manggiyosan ba ako dinadala? Bawat ngiti biglang nabura, iyong naipinta. Hiwaga ng iyong tingin nang naalipin kahit saan man madala. Di pinapansin, ingay sa tabi, magulong kapaligiran, sa'yo lang ang tingin. Di pinapansin, ika'y paiikutin ng dahan-dahan sa gitna man ng daan. Sa bawat sandaling ikaw ay pinagmamasdan, may dumadapong kiliti na di maunawaan. Walang ibig, di mabangkit na sa aking isip, ikaw lang ang nagmamarka. Kahit mabitin aking salita, ipinupanyag na sa'yo lang magpapangkin, di palalampasin. Ate, yung masyado katama natin. Ay, sorry. Ito pala yung libro ng kailangan mo. Iris, dali. O bakit? May kailangan ka pa? Kasi, hindi ko alam kung paano ko sasabihin Tagal ko nang gustong sabihin sa ito kasi hindi ako makachempo. Kasi hindi ko rin alam yung magiging reaction mo Tungkol saan ba? Sa research natin? Hindi. Ano? Hoy, Teo! Bahala ka nga dyan. Iris,
Gusto kita. Hindi ko rin alam kung paano eh. Pero sa madalas natin pagsasama, hindi ko napapansin na hinahanap-hanap na pala kita. Na-excite ako lagi sa tuwing mag-aaral tayo para sa research study. Teo, hindi ko na-expect. Alam ko na bigla kita. Pero, at least nasabi ko na sa'yo. Hindi rin naman ako nag-e-expect ng sagot galing sa'yo eh. Sana lang pagtapos nitong pag-amin ko sa'yo, magkaibigan pa rin tayo. Alam mo ba, nung una kitang makilala, akala ko seryoso ka lang talaga sa academics eh. Laging nakanood yung noo mo tuwing group meeting natin. Akala ko di tayo magkakasundo eh. Hindi ko lang alam paano nagsimula nun. Gusto lang kita kausapin kaso wala akong lakas ng loob eh. Iris, pwede ba kitang ligawan? Ligawan? Ako? Oo, hindi para pilitin, kundi para patunayan. Gusto kitang makilala hindi lang bilang research partner o kaklase, kundi bilang ikaw. Oo, pwedeng pwede. Right. Hi. Oh, you're so tired. But better sleep with one eye open tonight. I see red, red, oh red. Got to your head, head to your head. Oh, executioner style, and there won't be no trial. Don't you know that you're better off dead? All I see is red, red, oh red. Now all I see is 6 weeks? Parang tumataba na ako. Hindi na normal na dysmenorrhea lang ah. Hindi pa ako dinadatnan. Safe days naman, di ba? Don't worry, Iris. Nahihilo. Walang gana. Masakit yung dibdib. Hindi, baka stress lang. Finals na eh. Pagod lang siguro to. Paano na lang kung hindi lang stress? One, two, three. Anong gagawin ko? Ulitin mo nga, Iris. Mamatis ako 2 months na. Ano? Si Teo. Hindi ko sinasabing hindi ako galit. Oo, Iris, galit ako. Dahil hindi mo ko inuna. Pero anak kita. At dahil nandito na tayo, anong plano nyo? Iris, anak, napakalaking desisyon yan. Buhay yan. Pero ikaw ang ina, ikaw ang magdadala.
Ikaw ang haharap sa lahat ng pwedeng mangyari. Ma, gulang-gulang na ako. Hindi ko na lang gagawin ko. Gusto ko lang naman ng normal na buhay eh. Ano nangyari? Ba't ngayon ka na nagparamdam? Halos mabalong na ako kakaisip ko nasan ka. Ba't di mo sinasagot yung mga tawag ko? Ha? Uy, yun ang problema. I was pregnant. What do you mean was? What do you mean was? I don't know. I'm not ready. Can you decided on your own? Ang hindi mo na nagsasabi sa akin. Bakit hindi mo man na naisipang magsabi? Look natin yun. Tingin mo ba hindi ka kaya panindigan? Yung mga babating mo sa akin? Of course not. Bakit ba hindi mo maintindihan? Pwede masira yung future natin kung hindi ko pinalaglag yun. Bakit hindi mo ako tinanong kung okay lang sa akin? Kasi alam kong hindi ka papayag. Alam mo naman pala hindi ako kumain eh. Bakit pinalit mo? Tinuloy ko kasi alam kong mas makakabuti sa atin. Kung hindi mo pa rin maintindihan, wala na akong magagawa. Matalino nga ako. Pero tanga naman ako pagdating sa kanya. Hindi ko man lang nagawang ipaglaban yung relasyon namin. ganyan sa akin. Huwag mo akong kulitin, huwag mo akong tanungin. Dahil katulad mo, ako rin ay nagbago. Di na tayo tulad ng dati, kay bilis ng sandali. O kay tagal din kita minahal. O kay tagal din kita minahal.